Mga kapuso, patuloy pa rin po nagpapakawala ng tubig ang Binga at Ambuklaw Dam. Ayon sa Pag-asa, 2 gates ang nakabukas at naglalabas ng tubig sa Binga habang isa naman sa Ambuklaw. Pinag-iingat ang mga nasa malapit na sa ilog sa Itogon at Bocod Benguet na posibleng maapektuhan ng pagpapakawalang ng tubig. Sa nakalipas po na 24 oras, tumaas ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Bumaba naman ang tubig sa Ambuklaw at Caliraya Reservoirs. Sugatan ng isang factory worker matapos barilin umano ng katrabaho niyang security guard sa Valenzuela. Sabi ng pulisya, posibleng nag-ugat ang krimen sa dating alitan. Balita natin ni Gabriel Gonzalez. Nagkalat ang dugo sa sahig ng isang plastic manufacturing company sa Barangay Lawang Bato, Valenzuela hapon nitong linggo. Ito'y matapos barilin umano sa tiyan ang factory worker ng kumpanya. Ayon sa pulisya, nagcha-charge ng cellphone ang 52 anyos na biktima nang bigla siyang lapitan ng katrabahong security guard at siya'y binaril. Nagkaroon po ng pambuno hanggang sa maagaw po niya yung baril na gamit ng ating suspect. At sa tulong po ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nakuha po, na-recover yung baril at na-pacify po sila. Naaresto ang sospek na nakuhanan ng kalibre 38 baril na kargado ng mga bala. Isinugod naman sa ospital ang biktima. Nakakulong na sa Valenzuela Police Station Custodial Facility ang sospek na nahaharap sa reklamong frustrated murder at illegal possession of firearms. Dahil yung baril na kanyang ginamit ay hindi pala sa kanya naka-issue, napag-alaman namin na ito ay sa security agency. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Batay po sa aming investigasyon, meron na silang dating alitan nitong victim. Di umano, ang ating biktima ay sinusumbong ang gawain nitong suspect na kapag naka-duty siya bilang gwardiya ay nakainom siya. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na ikinasawi ng 2 estudyante at iba pang isyu sa edukasyon, makakapanayam natin si Education Secretary Sonny Angara. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi at Connie, sa lahat ng nakikinig. Opo. Matapos po yung naunang school shooting incident sa Tacloban, naulit po ito dyan sa Zamboanga. Ano mahakbang na po ang ginagawa ngayon ng DepEd para paitingin yung school safety measures? Well, yung security measures natin, yung CCTV, yung metal detectors para hindi makapagpasok ng mga kutsilyo, mga baril, yung pagpapaganda ng bakod, yung pagka-hire ho ng security guard. Pero bukod ho dyan, Rafi, pati yung pagbabago ho ng pakikihalubilo sa loob ng eskwelahan, siguro yung emphasis lagay na natin sa mental health at saka yung tinatawag nilang psychosocial learning. Ibig sabihin, hindi lang yung pagtuturo ng mga nasa libro, kundi yung pangangamusta sa bata at pagtingin na maayos ang kanilang pag-iisip at kalagayan. Yun ay bibigyan natin ng mas pinaiting na focus, kumbaga. Dapat po talaga preventive, kumbaga. Paano niyo po ba mailalarawan itong halos magkakasunod na school violence? Krisis na ba ito sa edukasyon? I think kailangan lang ng panibagong approach siguro. Medyo because of social media, mas maraming impluensya na dito sa ating kabataan. So siguro sa parte ng eskwelahan, kami titingnan natin yung mga pinupuntahang mga website ng mga bata. Pero hindi natin makontrol yung buong araw ho ng bata. So, minsan nasa bahay ho siya. Yung mga magulang siguro dapat i-control yung use of social media, especially yung mga ibang games, ibang apps. Huwag basta-basta patagalin yung mga bata doon dahil minsan meron ding mga masasamang influensya dyan. Meron ding nang-re-recruit for terrorism, for yung tinatawag na nihilistic violence groups or influences. Yun, gusto natin iwasan yon. So, yun ay siguro ituturo rin natin sa mga magulang yon kung anong iiwasan. Nabanggit niyo po yung nihilistic violence at posibleng may mga groomer pang involved dito. May concern ho ba kayo na pwedeng gayahin ito ng ibang estudyante?
Meron lagi nandyan kasi nasabihan ako kami na minsan may copycat effect, especially yung pag minsan sumisikat po yung namaril, binibigyan ng parang sumisikat, binibigyan importansya. Minsan may di inaasahang epektong gano'n. So tayo maingat po tayo sa pag-portray or paglarawan ng isang mga insidente tulad nito. At sa pag-report din, kailangan very objective at di natin pinag-glamorize yung violence unintendedly. Of course, victim din po itong mga perpetrators. Pero may nakikita ho ba kayong pattern or a common ground sa mga naganap na school shooting incident so far? Hindi pa klaro itong nangyari sa Zamboanga. Andito nga tayo, Rafi, ngayon. Nakausap natin yung mga opisyalis ng Ateneo. At I think even sila hindi pa klaro kung bakit talaga nangyari. Kasi dito, dun sa Tacloban, medyo alienated or hindi nakakasama sa grupo yung perpetrator o yung namaril. Pero dito po sa Zamboanga, parang very well integrated naman. May kaibigan, may pamilya, at halos nasa top ng klase niya. So yun ang medyo misteryoso ngayon na siguro hindi pa lumalabas yung totoong, yung buong kwento dito sa nangyari. Pero ang malinaw po rito, may i-issue ng mental health problem. Nabanggit nyo na po kanina, yun ang kailangang tugunan dahil may mga ganitong problema na talagang hindi mo makikita hanggang sa may mag-manifest na. Kumbaga, paano po ito tutugunan ng DepEd, itong ganitong issue, lalo na sa mental health at yung mga anti-bullying policies? Yes, nag-hire ho tayo ng 10,000 new school counselor associates all over the country. In fact, dito sa Zamboanga, dito sa division, iba't ibang eskwelahan. Over 100 ang i-hire nating school counselor associates na may experience sa psychology, sa counseling. Yun, makakatulong ho yun kasi sila marunong ho sila mag-spot ng yung tinatawag na red flag o signal, senyales na may konting suliranin o problema ang ating mga bata. At kaya nilang, minsan, ang kailangan lang naman, may kakausapin ng bata, hindi niya nararamdaman na wala siyang mapuntahan o wala siyang matakbuhan. And of course, malaki din ang kinalaman dito sana ng kanilang mga magulang. May mga dagdag pa pong katanungan ng aking kasamang si Connie. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Connie, sa lahat ng nakikinig. Opo. Thank you for Gaano ho getting me. kalaki yung tulong, no, yung sinasabing pagsasagawa ngayon ng mga active shooter drill sa mga paaralan? I think makakatulong naman siya, pero ito unfortunately nakaschedule na yung shooter drill dito sa Ateneo de Zamboanga, pero parang it's in a few days time, so hindi naunahan siya nung event. But definitely malaking tulong ho yun dahil makakatulong sa pag-iwas po ng maraming casualty ho. Dahil ang tinuturo dyan is paano mag-react at yung importante dyan yung kung gaano kabilis mag-react ang mga bata. Alam nila saan sila pupunta, alam ng teacher, may mga drills ho yan eh. So, dito nga, akala nga nung ibang estudyante, drill lang yung pamamaril, pero nalaman nila totoong pamamaril. Okay. Kanina ho, may nakausap din tayo na organisasyon ng mga guidance counselors, at nabanggit po niya na napaka-importante talaga na maibaba po daw yung level ng hiring for guidance counselors. Ano na ho ba ang update natin tungkol po dyan para ho mas marami daw na makasama at makatuwang nila na mga talagang counselors for the students? Yes, tama yun, Connie. Kaya nga nag-hire tayo ng 10,000 school counselor associates. Dahil wala tayong ma-hire na guidance counselor dahil yung mga guidance counselors natin kailangan pang may master's degree. So, iilan lang ho yan sa buong bansa. At kung aantayin ho natin lahat yan, hindi tayo aabutan ng siguro itong dekada dahil kulang po talaga yung supply all over the country. So, itong student counselor associates, parang tumata yung guidance counselors din ho ito na marunong magbigay ng payo, marunong mag-spot ho ng mga problemadong bata. They have the requisite units or training at makakapagbigay din sila ng solusyon. Update tayo sa sitwasyon sa Zamboanga City kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan doon. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, ongoing ang sinasagawang psychosocial intervention at counseling para sa mga nasugatang estudyante sa naganap na pamamaril dito sa may bahagi ng Ateneo de Zamboanga kahapon.
Nagpunta rito kanina si Department of Education Secretary Sani Angara at nakausap ang mga opisyal ng Ateneo de Zamboanga. Sabi ni Secretary Angara, sa gitna ng mga kinakasang simulation exercises sa mga paaralan sa mga sitwasyon tulad ng school shooting, mahalaga para sa mga magulang na maging mapagbantay sa kanilang mga anak, i-monitor ang mga pinapanood online at mga kausap sa social media dahil sa presensya ng mga individual na nais impluwensyahan ang mga kabataan. Samantala, Rafi, nag-alay naman ng 2 kandila ang isang residente sa may gate ng Ateneo para sa 2 nasawing estudyante. Masakit raw para sa kanilang mga taga-Zamboanga ang pangyayari, lalo pat ang eskwelahan ay itinuturing na ikalawang tahanan. Inaasahan naman, Rafi, ngayong araw ang briefing ng Special Investigation Task Group para magbigay ng update kaugnay sa kanilang investigasyon sa nangyaring school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga. At yung manalitas muna rito sa Ateneo, Zamboanga, balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, John Consulta. World-class Pinoy entertainment ang hatid ng Sparkle Stars na nakisaya sa Taste of Manila event sa Toronto, Canada. Kabilang sa mga kapusong nakabonding ng Global Pinoys, si Task Force Firewall star Miguel Tan Felix. Lively dance performance naman ang hatid ni Rochelle Pangilinan. Nakisayaw at nakising along din ng crowd kina John Rex at Paul Salas. Hindi rin nagpahuli sa kulitan with fancy Shuvi Etrata. Sulit daw ang pagod at malayong ibinyahe nila dahil sa ngiti at palakpak ng Global Pinoys. Nag-enjoy rin ang Sparkle Star sa mga pagkaing Pinoy at cultural traditions na tampok sa Taste of Manila. Media partner ng event na yan ang GMA Pinoy TV. Update na po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong 3 bagyo ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Makakapanay po natin si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ma'am Connie, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Ma'am, ano ang latest na sa 3 bagyo na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Well, ito pong sa Tropical Depression Neneng, yung bagyo na nasa loob ng PAR. Huling nakita yan sa layong 675 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. It is moving westward, pero sa ngayon wala po itong effect sa atin directly. Ibig sabihin hindi po siya magkakos or hindi po tayo magtataas ng signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero na-enhance o na-trigger mo dito yung southwest monsoon. At yung southwest monsoon, yun po yung nagpapaulan continuously sa atin dito sa malaking bahagi ng Luzon and some parts of Visayas. And then yung 2 pong bagyo na nasa paligid ng PAR, yung isa po na nasa kanlurang bahagi, hindi naman po ito makaka-apekto sa atin dahil ito ay papalayo na. Papunta po ito dito sa Vietnam. Samantalang yung isa naman po na nasa east part ng bansa ay huling nakita sa layong 3,090 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at inaasahan na ito ay papasok ng PAR by Friday or Tuesday. Ma'am, hanggang kailan ho natin mararanasan ito hong mga mabibigat na ulan? Yung meron pa nga tayong tinasabi ho na hanggang katapusan daw ng buwan. Yes, possible po yan. Kumbaga ma'am, ang nakikita po natin ngayon, posible po na mag-improve kahit paano, mag-ease yung mga pag-ulan, especially dito sa Metro Manila sa mga susunod na 2 araw. Pero definitely, ang nakikita po natin, hindi po tayo magkakaroon ng monsoon break. So yung monsoon o southwest monsoon ay halos tuloy-tuloy pa rin until end of the month dahil po yan sa mga triggers, dahil po sa mga circulations na nasa paligid ng PAR na continuously mag-e-enhance ng habagat. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Yes po, good morning po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. At yan, ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.